Ayan, okay, KGX, kumusta kayong lahat? At check lang natin kasi may mga comment dun sa pinost natin, no? Sa Facebook page natin. Okay, so ang comment dito kasi nakita naman natin, di ba? 50% na naman kagabi, profit 50%, tapos kanina 34%. So pinost natin yan lahat sa Facebook page natin, mga Lodi. So para makita nyo lang, mga idol, kasi yung iba dyan hindi nakafollow sa Facebook page. Ito, isa 54, and then yung isa 35%. Hindi lang makita, no? Malayo. Hindi makita. So, yun. Basta 35%. So, puntahan nyo lang to. Crypto Tambay, no? Crypto, hindi crypto, no? Crypto Tambay. Punta. Uy, happy 8,000 followers. Okay, 8,200. Good job. Nice one. Thank you. Thank you sa mga nag-follow sa atin sa Facebook natin. Tsaka syempre dito sa YT natin. Okay. So, may tanong sa atin, no? Sinabi ko na yan sa post natin, di ba? Sabi ko sa inyo, ang selling, mataas ang selling area, no, doon sa 68 and 70. So ito, napansin nyo to, hindi makita eh. Basta puntahan nyo yung Facebook page natin. Tapos makikita nyo, sabi ko dito, Bitcoin range 65,000 to 71,000. Sabi kong ganon, no. Tapos syempre mataas ang selling area ng 68 to 70. So kaya nagtitipi ako pagdating ng 68, okay? So, ang next paso ko niyan ng long, syempre, 71. Yan. Okay. So, may tanong lang sa atin, mga Lodi, no? KGX, no? Natalo ka na ba dati, no? Nang malaki? Yes, natalo na ako dati ng malaki talaga, no? So, nung, I think 2022, nagsimula ako mag-future. Nag-aral ako kung paano ba mag-future. Yung pala yung ginagawa ko, hindi trading. Ang ginagawa ko, sugal, no? Kasi bumaba, tapos pasok ako dito. Parang ganoon, yun siya, no? Wala talagang kahit na anong support and resistance. Basta pag nakita ko na umaangat ang market, doon ako pumapasok. Ayun, nasusunog ako. And then pag nakita ko bumababa yung market, nag-short ako, parang ganun. So sinasabayan ko yung short niya, yung pala nagba-bounce, and then natatalo ako. And then total natalo ko, mga Lodi, no? Kasi una nagka-copy trade ako eh. And then sa copy trading kasi, yung hindi ako yung nagka-copy trade meron akong kina-copy trade, no? Sa BitGet. Ngayon, ang nangyari sa akin yan, mga Lodi, no? Dahil sa pinagkatiwala ko yung pera ko dun sa copy trader, nananalo nung umpisa, halos 41 wins eh, 0 loss pa nga. Tapos ang ginawa ko, okay lang, rekta pa din, no? Kumbaga all in lang ako lagi, all in. Ubus isang beses lang natalo ang copy trader. Naubos talaga, mga Lodi, no? Gaano kalaki yung naubos sa akin nung sa copy trader? I think nasa 945 USDT. Nasa ano pa lang yun before, 45 to 50k. Kasi nasa ang dollars pa lang no, nasa 47, 48, parang ganyan pa lang yan. Ganun yung talo ko noon sa copy trading almost 50k, mga Lodi. And then self-trade, okay. Nag-aral ako ng self-trade tulad nga ng sinabi ko after ko mag-copy trading, nag-self-trade ako. Diyan yung sinasabayan ko yung pag-angat ng market, pagbaba ng market. Natalo ako dyan ng nasa 65k total talo ko dyan sa self-trade. Kaya ang total na talo ko pagdating sa crypto, no? Pagdating sa crypto nasa 100,000, di ba? 110 to 120,000, mga Lodi, yung natalo ko nun. And then sabi ko, subukan ko ng aralin, matagal ako hindi nag-trade. Tapos ang ginawa ko, wala, basa-basa, check ng ganito. Sabi ko, okay, ito pala yung mga dapat kong gawin. Aralin ko si Bitcoin, aralin ano ba cryptocurrency, ano ba yung support and resistance, ano ba yung magandang strategy na pwede kong gawin. Check ng history ng Bitcoin, kung gaano kataas ang tinataas nito every bull market, gaano kataas ang binababa every bear market. Yan yung mga chine-check ko. Paano ba mag-spot, di ba? Paano ba yun? And then, ayun na, una kong ginawa spot ang una kong ginawa. So nag-ipon tayo. So sabi ko, bibili ako ng ang spot pala ganito. Punta ako ng CoinGecko. Pumunta ako sa top 10 to top 15 coins. No, nakita ko yon. Sabi ko, si BGB, si XRP, si Dogecoin, tsaka si ADA. Yan yung tatlo na nasa top Nasa top 10 before. Tapos sabi ko, ang binaba pala ni Dogecoin is almost 90%. 90% na. Si ADA, 90% din ang binaba. Ganon din sa XRP, laki pala ng pinagbabagsak nito mga to. Sabi ko, ito na kaya yung time para bumili ako. So ang ginawa ko, bumili ako ng bumili.
Yun. Kumbaga doon ako, every sahod ko, doon ako bumibili ng coins. Noong 2022 mga lodi. And then, ayan, nung nag-2020, sige, basta nakaipon ako na nakaipon. Bili lang ako ng bili ng coin. Noong time na yon, bear market yon. And then, yun yung sinasabi ko sa inyo, na si Dogecoin, na 3.34, lumipad hanggang 12 pesos. Si ADA na 13.43, lumipad hanggang 40 pesos. Ngayon, si XRP, 19 pesos to 40 pesos. And then, meron akong dalawang coin na talagang pinag-i-investan ko na noon pa. Kasi, Axie Infinity player ako before, tapos nagpa-scholar ako ng Axie, kaya meron akong Axie, di ba? So ngayon, AXS, mataas talaga ang tiwala ko kay AXS that time. Tapos RON token, mataas din. And then BGB. Namili ako sa tatlong yon kung ano yung dapat kong unahin. Ang inuna ko, RON token and BGB. No, BGB is BitGet kasi nasa BitGet ako before. Kasi si BGB, kaya ako inipon to, kasi nakikita ko yung mga launch pool, launchpad, tapos yung staking ni BitGet. Bumili ako ng marami nito at ginagamit ko siya habang bear market sa pagbo-vote, kung papasok ba yung token. Sa launch pool naman magi-stake ako, tapos sa launchpad naman staking din. Basta using BGB nagi-stake ako noon. Yun yung naging source ng income ko doon sa BitGet nung hawak ko si BGB that time. And then lumipad si BGB ng 60 pesos from 6 pesos to 11 pesos, from 11 pesos to 60 pesos to 70 pa nga. Pero hindi ako nagtipi ng 60. Nagtipi ako na sa 35. Yan. Si RON token from 11 pesos to 305. Pero nagtipi ako kay RON token ng mabilisan, 76. Pero profit na. So yung time na yon, nabawi ko yung talo ko sa future. Medyo kumita pa ng konti doon sa 5 na yon noong 2023. Okay. Noong 2023 naman, nag-start na ako niyan by March. Tinitignan ko na yung candle, ganito ganyan. Kasi nawala yung isang channel ko no, sa YouTube. Nawala. No, nawala siya. No, bakit siya nawala yung isang channel ko noon? Kinausap ako ng mga ibang influencer ng sugal, no? Kung naalala niyan, sila Peso Win, sila Pilwin, yan yung mga sugal na yan, no? Ang ginawa ko, basta honest opinion, no? So ang ginawa ko, honest opinion, sabi ko sa kanila, yung ano na yan, yung sugal na yan is hindi nakakabuti sa mga tao. Kasi karaniwan dyan sa mga yan, lalo na yung, basta yan dalawang yan, no? Ewan ko lang, yung nilalaro ng mga ibang influencer ngayon, may dummy account sila, no? May mga dummy account, na kung saan, yun talaga yung pinang-iinganyo nila, pero hindi mo na-withdraw yung money na yon. No, yun yung sinabi ko. And then nung sinabi ko yun, nagulat ako, terminate yung account ko. So yun siya. Yun nangyari. And then ngayon, ang ginawa natin, nag-focus ako sa trading. Basta yun, nung isang beses ko siya kinontent yun. Tapos suminto ako sa YT, I think 1 month. Tapos bumalik ako sa YT. Tapos naglagay ako ng page tsaka ng TikTok. Sinabay ko na yun, no? So, ayan. So, may bumalik sa ating subscribers. Nasa 6,000. So, thank you subscribers natin. No, dati nasa 40 40,000 subscribers. Ay, hindi. 40,000 subscribers, no? So, take down siya. Tapos ngayon, sa TikTok natin, thank you kasi may 3,000 subscribers na tayo. Sa YouTube, meron na tayong 6.3 subscribers. And sa Facebook, nasa 8,000 na tayo, no? Yun, thank you sa lahat na bumalik, no? Sa atin, sa panonood nyo ng video natin. And then, okay, natuto ako mag-trading nung time na isang strategy na lang yung ginagamit ko. Ito yung hinahanap ko kung saan yung bumagsak talaga. Nag-start yung drop at saan nag-start yung lipad, yung take off. Yan. Yun yung mga ginawa kong support and resistance. At kapag nagkaroon ulit, may nakita ako na biglang umangat ulit, tinitingnan ko yun. Minsan tumutugma sila. Yun yung ginawa kong pattern. Basta ang tawag ko dun sa pattern na yun, hinihintay ko yung kung saan nag-start lumipad at kung saan nag-start bumagsak. Dahil naniniwala ako na yan ay babalikan someday. Ganon. Yun ang paniniwala ko. And then yun yung pinapakita ko sa inyo sa graph, di ba? Naghahanap nga lang ako. Yun yung ginagawa ko. Doon ako nag-uubos ng oras. Naghahanap ako. Sorry. Para may mapakita sa inyo. Para mapakita ko yung ginagawa kong trade, di ba? And then kung mapapansin nyo, doon ako kumuha ng
profit na 20, 25, 30. Kasi bakit? Yung ginagawa kong guhit, yun yung kaya niya. Yun yung kaya niyang marating agad, 'di ba? For example, sa post ko kanina, pumasok ako sa ETH, 'di ba? Pumasok ako sa ETH ng 2,619. Okay. 2,619, nag-TP ako ng 2,640. Bakit? Kasi 34% to 35% na. Noong nag-TP ako mga Lodi, alam mo nangyari ngayon? Alam nyo nangyari sa ETH? Oh, bumalik siya ng 2,609. Oh, di ba? Kung di ako nag-TP ng 30, ng 34%, edi negative sana ako ngayon, di ba? Kaya yun yung lagi kong payo sa inyo na once na nagtitrade kayo, para lang sa akin to ha, hindi to para dun sa iba, no? Ito para lang sa akin. Once na nagtitrade kayo, for me lang na mas okay pa rin yung kahit small profit, kasi profit is profit, di ba? 20% is malaki na yan, di ba? Tapos 25% malaki na rin naman yan. 30% malaki na rin naman yan. Kunyari kung may 1,000 ka, 300 pesos na yun, di ba? Tapos 200, 250, 300 pesos na yun, di ba? Ang laki na noon, mga lods, di ba? Para sa akin para sa akin kung may 1K ka, di ba? Pero syempre iba pa rin yung talaga mayayaman, no? Yan, wala naman na tayong masasabi diyan sa mga mayayaman, di ba? Kasi may rules naman tayo na pera mo, di ba? Na pera mo, rules mo, di ba? And then sa mga nagtatanong sa akin, ba't daw hindi ako nagpapa-copy trade? Tulad ng sinabi ko sa inyo, no, masaya na ako nung pera ko lang yung ginagamit ko. Okay? Masaya na ako doon, yung pera ko lang yung ginagamit ko. Kasi kapag ginamit ko yung pera nyo, natalo yan, konsensya ko yan, di ba? Kaya ang dami nagpi-PM boss, mag-copy trade ka, papasok kami sa iyo, no? Kahit alam kong kikita ako doon, ng 10% kada trade, no? Kunyari may 100 USDT ka. Tapos yung fee doon, mga Lodi, 10% noon mapupunta sa akin or 40%, 'di ba? Kahit kumita kahit na malaki yung kikitain ko doon, hindi ko pipiliin yon kasi una, grabe, walang 100% sa crypto. Baka mamaya isang trade ko ubos pera nyo, di ba? So yun, yari tayo doon, di ba? So mas maganda aralin nyo na lang, self-trade na lang kayo or kumuha kayo ng mga mentor talaga na sobrang solid, di ba? Pero hindi kasi karamihan sa mga mentor ngayon AI ginagamit, di ba? Yung iba. So may mga bot, di ba? May mga bot na ginagamit. Hirap yun basta ang importante dyan, bantayan nyo kapag ganun yung ginagamit nyo. Kasi automatic, one time, big time yan. Baka hindi niya kayang i-predict kung paano. Nakita nyo naman kung ilang minuto lang yung from 65 to 67, di ba? At ilang minuto lang din yung 67 to 65 noong nakaraang gabi, di ba? So yun lang yun mga idol, no? Yun. Yung pinaka-topic lang natin, kung natalo na ba ako sa crypto, yes. 120,000. Tangina, sakit. Sakit nun, pre. Pero tulad ng sinabi ko, inaral ko emotion, di ba? Sabi ko, hindi, babawi ako dito. Babaguhin ko lang yung emotion. Ayoko maging greedy. Yun pala yun. Dapat hindi ka greedy. Dapat pala kapag nasa trade ka, kapag ka nag-i-spot ka, no, kapag bumibili ka ng mga coins, dapat nililibang mo yung sarili mo, no? Dapat dinadivert mo yung cryptocurrency sa iba di ba? Kapag ka bumili ka ng mga coins, wag mo munang tingnan yung mga price, di ba? Kung long term ka naman, kung from bear market to bull market ka, alam mo yung cycle na 4 na taon or 3 taon, di ba? Di ang pag-hold mo ng token 3 taon. Ganun lang yun. Tapos sabayin gawin mo, i-relax mo yung sarili mo, mag-gym ka, mag-jogging ka, mag-walking ka, di ba? Divert mo sa iba, galingan mo sa trabaho mo, di ba? Para at least nagiging busy ka. Kasi pag nangyari niyan, tinitingnan mo lagi yung coins mo, di ba? Wala na, GG ka na, baka hindi ka pa makatulog, di ba? Baka hindi ka pa makatulog, no? Yun lang yung payo ko kasi nga para lang malaman nyo, di ba? Pero pag nasa bahay tayo, pakita ko sa inyo yung talo ko sa copy trading, no? Dahil sa kagreedyhan ko, no? Pakita ko sa inyo yan para alam nyo din na may risk, di ba? Tsaka may talo talaga. Walang laging panalo, mga lods, no? Walang laging panalo. Kapag binagsabi sa inyo nun, block nyo na, tapos unfollow nyo na. Kasi walang ganun. Okay? Saludo sa lahat kay GX at mabuhay kayong lahat sa mga wala pang bit yet, mga Lodi, no? Nandiyan dyan yung link natin sa description. Pasok na kayo doon and then sama-sama tayo mag-trade. At kung gusto nyo yung trade, yung pattern natin, it's okay. Pero manin yung rules nyo. Hindi siya financial advice, okay? At okay, support and resistance 65. Ako,
65 or 66, pwede tayo dyan. Kumbaga parang pagdating ng 66, magka-cut loss tayo dyan sa 66. Kumbaga parang kukuha ako ng short position ng 66 pero 20 to 25% lang yan o to 30. And then 71 papasok tayo ulit ng long position, 'di ba? And then yun lang, ganoon lang yung gagawin ko. Ganoon lang. Kung ano yung sinasabi ko minsan sa chat, kunyari sa post ko, yun lang naman yung ginagawa ko 'di ba? Pero nasa inyo yan kung papasok kayo. Okay? Saludo sa lahat kay Jex. Magandang gabi sa inyo lahat. Anong oras na? 7:39. Kakauwi lang natin. Ay, hindi pa pala. Papauwi pa lang pala tayo. At ang biyahe mula sa amin ay nasa 45 minutes, 'di ba? So, yan yung aking sasakyan. Ito si Dark Horse. Hindi ko pa napapa leather, no? Ito, wala pa akong pera. Nasa loob pa ng crypto yung pera natin, mga lodi. Okay, saludo sa inyong lahat kay JX at mabuhay kayong lahat. Love ko kayo at sana love nyo din ako. Salamat.